walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, napaka-fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C tapos kumain ka ng maraming hotdog charot. So, yun. So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay nakapag-dinner na ng bonggang-bongga. Ako naman, sobrang happy ako kasi sobrang ang bilis ng araw. Bukas Thursday na, tapos isang tulog na lang Friday na. Oh my gosh, tapos weekend na. Siyempre, inaabangan natin yung eksena dito sa Miss Cosmo kasi meron pa silang event. Kung hindi ako nagkakamali, bukas to o kaya sa Saturday. And then, ayun na, malapit ng preliminary competition nila. And then, papunta na tayo sa exciting moment. Ayun nga, yung coronation night ng Miss Cosmo. Tapos, bukod doon, mauuna muna natin malaman kung sino nga ba yung ipapadala natin sa Miss Grand ngayong taon na to. Kaya nakaka-excite talaga ang mundo ng pageantry. Ang daming ganap, di ba? So, yun. So, kahapon pinag-usapan natin dito na about sa botohan na sinasabi nga nila na nangunguna nga daw si Indonesia, tapos sa mga hot picks parang gusto ng ibang mga pageant analysis na si Indonesia ang nakikita nilang pwede talagang manalo dito sa competition na to. So ako naman, hindi naman ako magdi-disagree do sa gusto nila dahil gusto nila yon. Ano bang paki ko doon sa gusto nila, di ba? Basta ako, according sa estimate ko, I think Atisa Manalo is one of the best pa rin and possible talaga na maksungkit pa rin ni Atisa Manalo ang corona ng Miss Cosmo. So, Diyos ko, nakita ba ninyo yung mga styling? Nakita ba ninyo yung nilabas nila na glam shot, di ba? Sobrang bongga ng Atisa Manalo natin. Ang ganda-ganda niya doon. And then, ako masasabi ko talagang ganon. Kanya-kanya tayong taste, kanya-kanya tayong paniniwala. Kaya, okay lang yan. Pero ito ang totoo. Atisa Manalo nanguna na, di ba? So yun. So sabi ko sa inyo, hindi nyo mapapataob yan ng ganun-ganun lang eh. Si Atisa Manalo kasi yan. And then, ayun, kahapon nga, si Indonesia ang nangunguna dito sa People Choice at ngayon, pinataob na ni Atisa Manalo ang Indonesia. Dahil nangunguna na ang Atisa Manalo dito sa botohan ng People Choice. Ito yung bagong update. So yun. Medyo matagal-tagal pa ang labanan dito, pero ayan. So, talagang you cannot deny na ngayon, ito, bagong update, kabibisita ko lang, uulitin ko uli para pumunta tayo sa Miss Cosmo. And then, ayan na. So, yan. So, nangunguna si Atisa Manalo na merong 79,825 votes. And of course, pumangalawa dito syempre si Indonesia na merong 68,215. At pangatlo naman dito si Cambodia na merong 46,095 vote. At pang-apat naman si Tanzania na merong 24,000. At si Colombia naman ay 19,000. Pero ingat tayo dyan kay Colombia. Natutulog lang yan kuno pero bigla yan magbabaksa. Naghihintay yata sila na double voting, di ba? So yun. So dito napatunayan na natin na talagang hindi mo kayang pataubin si Atisa Manalo. Nangyari na yan sa mga botohan na si Atisa Manalo nasa number 4, nasa number 3, pero ang ending, siya pa din ang nanalo. So, ayan lang din yung ibig sabihin sa mga prediction na nakikita natin. So, nasa number 4, nasa number 5, pero ang ending, si Atisa pa rin ang mangunguna at mag-uuwi ng corona. Diba? Why not? Diyos ko, si Atisa Manalo ay isa sa mga nakikita ko talaga na
na malakas ang laban dito sa Miss Cosmo. Maaari yung iba hindi sila naniniwala, pero ako malaki ang paniniwala ko sa isang Atisa Manalo at naniniwala ako na kaya niyang iuwi ang corona ng Miss Cosmo sa ating bansa. So, hindi imposible mangyari yun. Basta, siguro laban lang at manalig lang tayo sa kanya. Di ba? So, yun. So, good luck sa ating pambato at makikita natin yan na talagang makikipagsabayan yan sa mga kandidata na lumalahok dito sa Miss Cosmo. So sa ngayon, sabi ko nga, ang nakikita ko dyan, ay 80,000 na ang bilis. So, di ba? So, tumika lang ako ngayon, nasa 80,000 na si Atisa. So, napakagandang senyales to na talagang kumakabog talaga yung pambato natin. So, kung titignan mo, almost 20,000 yung lamang. So, doon pa lang talagang, ay nako, wala na, medyo hahabulin nila talaga si Atisa Manalo dito. Paano naman kasi wala naman silang kadala-dala ever since, di ba? Alam naman nila yan na ganyan talaga ang eksena ni Atisa. Nananahimik lang yan, pero bigla yan, boom, bubulusok. Ayun, so sana natuto na sila. Charot. So, yan. So, ako para sa akin, magandang balita to para sa atin lahat. Talagang nanlamon na si Atisa Manalo ng bonggang-bongga at hindi yan magpapatalo ng ganun-ganun lang. So, ako nakikita ko na ahabol lang talaga ang mga kandidata dito sa laban niya. So, silent killer lang yan si Atisa Manalo. Nananahimik lang yan pero may ibubuga yan. Kaya doon sa mga hindi naniniwala sa kanya, okay lang yan. Kasi syempre, rerespetuhin natin kung ano yung desisyon ninyo at kung ano yung nakikita ninyo, di ba? Kung paano nyo i-analysis si Atisa Manalo sa laban niya dito. Pero syempre ako, meron din akong sariling pinaniniwalaan at yun ang paniniwala ko na kaya ni Atisa Manalo na masungkit ang corona dito. At dito sa sinasabi naman nila na si Tata ang makakapag-uwi ng corona, okay lang yan, go ahead, di ba? So wala namang masama dahil yan yung gusto mo. Paniniwala nila. Kung ayun talaga yung paniniwala nila, ibibigay natin sa kanila yun ng bonggang-bongga. Doon naman sa sinasabing ganon, kapwa Pinoy nilaglag si Atisa. Ako hindi ko naman sila mabiblame kasi syempre meron silang pinaniniwalaan at meron silang nakikita. So, kung ano yung pinaniniwalaan nila, okay lang yon kasi ayun yung gusto nila. But ako, hindi ganon, charot. And then, ayun, sa Missology naman, sinasabi na bakit wala sa hotpick si Atisa Manalo. To be honest, ako para sa akin, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak nila at bakit wala doon si Atisa. So, siguro hindi sila naniniwala sa galawan ni Atisa Manalo kasi kung iisipin mo, sana kahit man lang sa dulo, no, nilagay nila kasi hindi talaga. So, kung niligwak siya ng Missology, hindi naman ibig sabihin nun ay ligwak na dito si Atisa Manalo. Mas okay nga lang yan na hindi nila napapansin si Atisa tapos bigla na lang, boom, winner, di ba? So, opinion nila yon, desisyon nila yon, respetuhin natin yon. Kasi, hindi naman tayo yon. Ngayon, kung na-alarma ka, hindi ka naman dapat ma-alarma kasi hindi naman sila ang judges, hindi naman sila uupong hurado. At kung ayaw nila kay Atisa Manalo, I think hindi naman makaka-apekto yung wala doon sa hotpicks nila si Atisa Manalo, di ba? Sa laban ni Atisa Manalo. Basta nandoon lang tayo na ipag-pray lang natin si Atisa at ayan, tulungan natin. So, maraming salamat sa mga bumoto kahapon kay Atisa Manalo, kaya niya narating itong laban na to na nangunguna na siya ulit, di ba? So sa mga nag-e-effort, sa mga gumagastos at sa mga talagang walang sawang sumusuporta kay Atisa Manalo kahit anong mangyari. So maraming salamat on behalf of Atisa Manalo na lang din, di ba? So hindi man kayo mapasalamatan direkta, so sa mga nakapanood na bumoto doon, maraming salamat. At least na tutulungan natin si Atisa Manalo sa platform na ginagawa natin, di ba? So, dito sa platform natin, at least, yung panawagan natin sa taong bayan, hindi natin nakakalimutan. Kaya, uulitin ko na naman sa inyo na sana patuloy po kayong sumuporta. So, yon. And then,
nakikita naman natin na talagang nag-e-effort naman ng todo-todo ang ating pambato at ginagawa niya yung makakaya niya para sa laban niya dito sa Miss Cosmo. So for now, good news sa atin lahat to dahil narating na naman natin yung number 1 spot dito sa botohan sa para sa People Choice. So nakakatuwang isipin kasi ang layo-layo talaga ng nararating ni Atisa Manalo at napapatunayan natin yan sa kanya yung pagmamahal at support at hindi lang doon sa organization ng Miss Cosmo na talagang malakas talaga ang isang Atisa Manalo at lumalaban. So ako naman, parang feeling ko 100% naman makakarating naman niya sa semifinals tapos makakarating din niya ng top 10 and then kaya niya rin mag top 5 at kaya niya rin mag top 2. So yon, basta tiwala lang sa ating Reyna. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo na nangunguna na uli ang ating pambato? So, yun, pinataom niya na yung mga kalaban niya. So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang at laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.